Good day guys. Today we will go to Mazda dealership. Finally, I was able to schedule a test drive. So, pupunta tayo ngayon doon. I'm considering the Mazda 3 Sportsback Elite against the Premium. Ito yung Elite is 1.5 liter, yung Premium is 2 liter. Why the Elite? First, because yung budget is cheaper. And most of the standard features naman, nandito na rin sa Elite. So halika, samahan niya ako. Tingnan natin itong Mazda 3 Sportsback. Now we are here at Mazda Pasig. We will do a test drive. Kung mapapansin nyo, ang mga cars nila almost the same design language, you know. They follow the Kodo design. So similar to mga European cars. I like the Mazda 3 Sportsback kasi very powerful yung kanyang presence, very solid. Yung Sportsback, very dynamic yung expression ng lasting appeal niya. In addition, wala siyang excessive character lines kasi it allows the movement ng reflection to make the form come to life. Ito nga pala yung Mazda Speed. Ang difference niya dun sa Premium is meron siyang body kit saka yung interior niya is red. Ito yung pinakamahal na Sportsback. Yan o, yung red saka yung white, pareho silang Speed. Ang napansin ko lang dito sa Mazda 3, mas appealing siya sa personal than sa picture. Isa pa sa napansin ko dito, yung malaki yung C-pillar niya. Ito yung controversial design. But as you go along, it grows on you. In fact, it won the World Car Design in 2020. Mamaya matetest din natin yung high quality ng quietness niya na never before experience in its class. Saka titingnan din natin yung ride. They also said na yung sound and audio system nito is designed to enhance talaga yung driver experience. So we'll check on that. By the way, ito nga pala yung pricing niya. Yung Mazda Elite is about 1.3 million. Premium is 1.510 and then yung Mazda Speed, yung top of the line is 1.590 million. Ang engine nga pala nitong Elite is 111 PS at 6,000 RPM and a maximum torque of 146 Newton meters at 3,500 RPM. Yung Premium is nasa ano siya, 154 PS at 6,000 RPM and 200 Newton meters of torque at 4,000 RPM. In paper, parang underpower siya. Pero I've watched sa mga car reviews sa car na to, mukhang maganda yung pairing ng transmission with the engine. At so, okay na okay din siya. Andito na yung test drive unit. By the way, ang test drive is yung 2.0. I think konti lang ang difference nito kung city driving. Kasi city driving lang naman ako. Kaya happy na ako doon sa 1.5. Test drive route, sir. Pwede ka kanan po tayo sa kanan. Kanan tayo dito? Apo. Meron siyang heads-up display. Yes po. That's nice. Apo. Kanan tayo, sir. mag is 18, no? Yes po.
naka 18 na siya, sir. Plus sir, yung ano nun po, sa gulong sir, ang tawag doon, yung brake niya sir, solid disc brake na sir. Front and back. Opo, mas makapit sir. Tsaka mas responsive sir pagka nagbe-brake tayo. Yung ka magseset, ang tagal na. Kotse ko puro SUV. Opo. Opo. Ayun naman sir it's a matter of preference na lang sir yung ano po, yung design. Kasi pagka sedan kasi sir, classic naman yun sir. Classic is timeless. Right time. Right. In practicality naman sir, mas malaki yung space niya sir. Pero pagka sportsback naman sir, ang maganda naman sir. Ito lang, ramdam na ramdam mo talaga yung ng road, no? Pag sedan, mababa kasi. Opo. Isa pa yun sir. Pag sportback naman sir, syempre ayun yung trending yun sir. Mas maganda sir. Mas maganda siya sir. Lalo sir, nagpa-vlog kayo sir. Mas maganda siya sir ipang vlog. Plus sir, the interior. Ayun po. Sa speaker pala sir, isa pa yun sir sa pinagkaiba sir nung ano po, Elite versus Sportsback. Naka-Bose siya, no? Opo, 12 piece Bose speaker po. Tapos sir, yung ano naman sir, yung Elite sir is Mazda Harmonic po. Collaborated pa rin po siya with Bose. Pero iba pa rin kasi sir yung Bose branding na tinatawag. Pagka ang advantage naman sir nung naka-Bose branding, iba pa rin sir yung anong tawag doon? Sir, base? Yes, mas maganda yung base. Auto hold, no? Apo. Yan sir yung auto hold. So, kailangan i-press mo. Napaka-convenient nito sir, lalo kapag yan sir, inaabot tayo sir nung tigil hinto sir na halos makikita kasi natin sir sa premium European brand sir. Yung mga ganung ano po. Yung naka-soft touch pa sir. Halos comparable na sir yung design. Siya pagka 2 liter kasi. Opo. Kaya siguro takaw sa gas nito, no? Ano po sir, kasi naka-ano naman tayo sir, default na yung mode sir na hindi sir maano. Pagka ini-sport mode mo sir. May sports mode ba to? Opo, ito kasi sir default. Ito yung matipid na mode niya sir. Okay, paano sports mode nito? Ito sir, pipindutin mo lang, i-on mo lang. Ayun sir, sigurado sir, magko-consume ng lakas na gas. Naka-sports mode na tayo? Yan po sir. Ano sir, may icon sa dashboard. Yun. Okay. Ito yun. Ayun sir yung gagasto po sir ng malakas na power. Pero sir kapag naka-ano po, default, matipid po siya. Kanan? Magandang gamitin sir yung sport mode kapag sir off-road or nasa highway tayo sir. Pagka ano ka, siguro uphill climbing. Opo. Plus sir, may radar cruise control to sir. Kaya yung speed mo sir, hindi ka sir din lalagpas kasi mamomonitor din sir ng sasakyan na kung lumalagpas ka na sa speed limit habang naka-sport mode ka sir. Yun ang sports mode. Yes po. Tapos pag tanggalin mo, gawin mo lang. Opo. Ito na yung normal. Opo. Ito sir, Mas kanan tayo din sir para maabutan natin yung opening. Pwede yung ma-floor sa seatbelt. Sa floor niya sir, ay one click lang po kayo mararamdaman para i-over. sa magandang bentahin. Isa pa, pwede pa isa. Yes, isa pa po. Kasi ang first turn naman natin usually sir, familiarize you with the car po. Second turn, at least you can drive the car as you own the car po. Ano top speed kaya nito? Based on my client sir, sa Davao siya sir, may long stretch daw po doon. Easy 200 po.
matant body. So, compared to this one po, mas mabigat yung body nun. Kaya, yung 200 po, kaya naman po. Tapos, it tells you yung mga ano po. Tapos, ilang liters ang oil niya? Ang ano nito sir, yun lang sa oil lang. Not sure lang kung ilan liters yung ano po. Normally, 4 or 5 yan pag sedan. Kasi ano yun, baka sa gas yun. Yeah, 51 liter fuel capacity. Fuel capacity. Tapos yung klase ng gas sir, 91 octane po. Pwede na sa 91. Opo, yung sinabi ko sir sa inyo kanina na yung makina kasi niya sir, hindi tumitingin po anong klaseng gas. Tapos ito, electronic na rin itong seat, no? Yes po, electronic po. Meron siyang lumbar support. Meron po sir. Meron nga, yun Opo. Yun sir. Sa premium sir, 10-way power adjust yun sir. Sir, once naman sir na gano'n kayo, ginamit yung paddle shifter, ang thinking niya sir, kayo mag-shift. Pero once na na-reach yung limit niya, i-automatic shift niya pa rin. Okay. Para hindi mag-over-rev yung engine po. Na nagbibigay siya ng fuel pero wala ng power na binibigay po. Kumbaga parang most of the time, paddle shifter neto sir is more on the downshifting lang. Kasi after upshifting, siya pa rin ang gagawa po. Parang hindi mo ramdam yung upshifting. Opo. Seamless lang siya sir. Seamless shifting. Tsaka sir, may isa pa sir maganda sa Mazda kasi sir, balance siya. Yung iba sir, malaki sir yung sa Pilipino kasi sir, mas gusto nila mas malaki yung katawan. Yung body mas maraming seat. Pero kasi sir, ang sinasacrifice naman nila sir, yung engine size, tawag doon, bababa nila. Para syempre sir, yung presyo, mababa pa rin sir. Sir, hintayin na lang natin pagka ganun sir, mag-stop yung sir, yung incoming, yung traffic para pag-right nyo, clear yung po. Pagka ganun sir, syempre, ayun po, medyo sacrifice sir yung sa makina kasi sir, syempre mabigat yung kaha na binubuhat sir Pag sa tsaka sir, ito kapag ka nasa parking kayo sir, pipindutin nyo lang to sir, yung open sir, mag-iilaw sir yung ano natin. Kaya mas madaling malocate sir sa mga parking po. Lalo sir yung kamating. Traffic. Buti kanina, wala. Sir, experience sir. Seamless lang sa kanya sir, 100. Kaya. 200 to sir, kaya naman daw. Mukha kasi nga siya mababa siya yung center of gravity mo. Downforce naman. Lastly sir, iba pa rin sir pagka naka-Mazda kasi sir, premium time siya sir. Alternative premium time siya sir. Kaya sir, syempre, exclusivity sir. Mas madami. Manual muna. So manual to. Okay. And then how do you open this? Ito sir, electric. Dalawang layer kasi sir. Okay. Isang manual tapos isang layer. Okay. May ilaw pala siya dito. Apo. How do you open this? So then you have a black. You have a black interior. Okay, I'll share my observations based on the test drive. In terms of power delivery, mas malakas yung Coolray compared to this Mazda. Ito namang Mazda 3, mas smoother ang pag-deliver ng power. In terms of NVH, mas maganda ang performance nito. Hindi ko masyado naririnig yung mga sasakyan na katabi ko. In terms of space, mas airy yung feeling ni Coolray at mas maluwag. Ito namang Mazda 3, very compact yung design. Parang pang 4 adults lang siya to be comfortable. Napansin ko din dito yung kanyang paddle shifter, hindi masyadong
responsive. Since meron siyang G-vectoring system, ramdam na ramdam mo yung planted siya sa road. Hinataw ko nga siya, very smooth yung acceleration, parang kapit na kapit siya sa daan. Parang I feel safer at high speed. Yung steering nga niya pala, while electric power assisted, dapat malambot na malambot siya. Meron siyang counting heft, hindi siya ganong kalambot. So, parang mas okay siya. Para sa akin, kasi lalo na at high speed. Overall, I'm happy with the driving dynamics and build quality of the interior. Ito nga pala yung specs ng Elite na variant na inaay ko. Ang dami niyang features, tingnan niyo. Okay, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!